Eagles Business Club. Pero sabi ko kay Commissioner, dito ako dadalo. Hindi ko sa mayayaman. Mayaman na sila. Si Atty. Marte. Si Atty. Marte, kasamahan din namin. So ako po ay maraming pinagdaanan sa sektor ng transport. Naging chairman din po ako ng USAN sa loob ng FDC ng Rejectionist Group at nasa loob din po namin ang Piston. Kaya halo-halo po kami dito sa loob ng transport. Ang aking pong naging position ay nagpapasalamat ako kay Ariel Lim at kay Atty. Torion, ang aming abogado. Ang naktodap ay si Atty. Lambino, ang aming abogado. So ako po ay makapagsalita at hindi tumitigil hanggang hindi pinapalakpakan. Okay. Thank you. At pag ba kaming iiwanan sa pagpala mo ng bilyon-bilyon? Ano siya to, si Commissioner? By the way, si Sam is, by the way, si Sam, board of director din siya ng BIPS. Pati si Ding, board of director din. Thank you. Tapos si Rolly, sige. Hello, magandang hapon po. Ako si Rolly Ocampo, ang aking mga organization po. Sa Agila po, ako po yung presidente ng Supremo Katipunero Eagles Club sa Taguig po, si Love 2. Yan. At ako po yung nasa Media House Express sa media. Isa po sa pakakatulong din po na ma-report yung mga accomplishment ng ating grupo. At ako rin po ang naikalagang Vice President po ng Luzon sa BIPSD po. At ako po yung tiga Marikina at miyembro din po ng mga Riders Club po sa buong Pilipinas. Thank you po. Magandang hapon po sa lahat. So ako po si Ninyo Pusot from PUC lang po. So member po ng VIPSD. Salamat po. Board of director. Yung nasa likod din. Magandang hapon po. Yung sa likod niya, Ako tayo si pinakukuha. Buddy Galion Sino ng po lahat? Reaching Hands Mamaya. Philippines. Pansin. Ito po ay NGO and marami po kaming mga in-advocate all over the Philippines. Parang I-care din po yung function namin. At the same time, kami din po ay nagtayo ng National Coconut and Farmers Association. Balikan po ng PCA. Tumutulong po mag-ayos ng mga kooperatiba, mag-organize ng mga farmers. So yun po yung aming ginagalawan ngayon. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Ako po si Reina Corocoto, isang government worker. I served the Philippine government for 32 years. Wow. My last post was Assistant Secretary of National Security Council. And prior to that, I was with OPAL, kapatid niya sa kaya na Bounty. 12 years in OPAL, 6 years in Department of Science and Technology. Wow. As to affiliations, I have several, but I do not represent them in this meeting. So I am somehow affiliated with MAISO, and because of my friendship with General Esperon, also with QPI, and my, of course, I have my professional organizations, academic organizations. But I do not represent them. But in our meetings, I do articulate what we stand for. So, ako po yung taga Northern Samar. So, yung sinasabing paghihirap ng bayan, lalo na sa larangan ng internal armed conflict, ako ay grounded talaga. Yes. Kasi dyan ako nanggaling. Yun. Although I stayed now in Taguig, but I never lost my touch in Northern Samar. I always go home and just went back from Katarnaw. So, I am one with you. 2016, invited ako actually ng mga Rotary Peace Fellows because I am one of them. Na taga Davao, based in taga Davao. So nag-connect kami, nag-usap-usap kami. Kaya tumulong kami kay PRRD. And in the same manner, nag-reconnect ako kay General Esperon sa akin na General Basol yung batch nila. In the same manner, noong 2022, syempre, nasa gobyerno kami, tulong-tulong kami to the best of our ability. Nag-campaign kami sa kanilang dalawang bayan. Pero si Sara na naman. Sara na Kayo po ni na Amba Tejano. Opo. Katarnaw.
Yes. Pero I am not a politician, Mama. Opo. I'm not known in Northern Samar. That's why I can criticize them openly. That's good. Part of the political structure of Yeah. Northern Samar. I'm an independent intellectual. Okay. Okay, next. By the way, sorry Ferdinand, si Renya Corocoto, I'm happy for her because she soared high already in governance. She was once my staff when I was a congressman, a sectoral representative representing the indigenous peoples. Pero happy ako talaga sa kanya kasi magaling talaga siya. Kaya kailangan natin dito kung communication ang pag-usapan, magaling talaga siya. So, i-tap natin siya. Yun ang kuwan ko sa kanya. So, ako'y nag-invite sa kanya dito. Kaya siya nandito dahil in-invite ko siya because I trust her so much. Thank you, sir. I'm sorry I forgot to mention that. No, it's alright. It's I'm alright. sorry, sir. I'm sorry. No problem. Chairman, pwede isa pa. Kasi nakalimutan kong banggitin yung ginawa namin Facebook, ang taxi driver si Duterte po ito. Ang taxi driver, tingnan nyo lang po. Sarap Okay. kasi naging taxi driver na nag-support sa amin. Ayan po. Maraming Okay. Sige, Taxi driver. tingnan na lang natin sa Facebook. Okay, si Ferdinand. Thank you po. Lahat ba babanggitin? Dami na eh. Mahaba na. Sure. Mahaba. Bago ko simulan, maraming salamat. Nagkaisa tayo at sa nag-organize nito kay Commissioner Ataman at sa inyo lahat ng mga magigiting. Bro and Ben. Salamat. Ako nga po pala si Ferdinand Reyes, isang OFW advocates leader. Sa usaping Attorney, i-move mo yan para maluwag. sektoral, Oh, hawak ko igitna mo ang isang puwan. OFW sector. Ngayon sa political naman, napakarami. Tanggalin mo na lang isa. Ayan, oh. Sa IPSB, kay Inday Para sa Bayan, kay Magdang, at saka sa DDS Confederation, ni Providen. Diyan po tayo, coordinator tayo, at saka sa BIP, ni Commissioner, at sa iCare po, ni ating chairman. Yan isa ba? At tayo po lahat ay meron isang prinsipyo na ipinaglalaban. One of my legacy ay ang Republic Act 11641 na kami po ang unang-unang naglabi sa Senado para ito ay maaprubahan ni Pangulong Duterte under Republic Act 11641 na mag-create ng sarili naming tahanan. Kami po ang naglabi niya na nag-follow up at kung bakit nasa Duterte ngayon ang aking pagmamahal at pagmamalasakit dahil bago po bumaba si Pangulong Duterte ay kinreate niya po ang Department of Migrant Worker. Kaya nasabi ni Ma'am Dang na ako isang matampuhin dahil nagtampo po ako dahil hindi po yan ang hinihingi namin, Department of Migrant Workers. Ang hinihingi po namin, Department of Overseas Filipino Workers. Subalit dahil wala nga po tayo, hindi po tayo naging member ng technical working group, nasa butahe po at hindi po ako napadalo at walang naipaglaban para mapanatili ang naaprubahan ni Pangulong Duterte ng Department of Overseas Filipino Workers na politika po yun, Department of Migrant Workers. Bagamat naging Department of Migrant Workers, dahil hindi naman po sana namin tatanggapin dahil migrant po yan, kahit i-research po natin sa Google, malaki po ang pagkakaiba ng OFW sa migrant. Subalit, namanipula nga po ng technical working group, hindi po ako nakasama, hindi po tayo inibitahan dahil alam po nila ang aking paninindigan kung paano namin ipinaglaban ng hanggang na magkaroon ng sariling tahanan ang mga OFW. At nagpapasalamat kami sa Pangulong Duterte. Ito ay bago siya bumaba, pinagkaloob niya po ang Department of Migrant Workers under Republic Act 11641. At maraming salamat sa inyo lahat. Sana po magkaisa po tayo sa isang prinsipyo. Duterte po ang pag-asa ng ating bayan. Sabi nga po ng ating VP Sara Duterte, mahalin natin ang Pilipinas. Mabuhay. Thank you. Next. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Anita Caridad. Dati po akong MRRD kasama si Ma'am Dan, pero naka-base ako sa Cavite noon, kaya officer ako ng Region 4A. So, tapos ako po nasa sektoral, ako rin ang women's na national. Women's din ako. Pagdating naman sa barangay, founder ako ng Balikatan.
Nag-founder ako ng Balikatan, pero ngayon, IPSD ako at BIPSD at BDS Confederation. At kasama na rin ako dito sa ICAR.